Hindi na naman kayo makadalo. Ang yabang ninyo sa PCSO, ano bang pinagmamalaki ninyo? Anong meron sa PCSO? Samantalang lahat ng mga agency ng gobyerno, pag pinapatawag sa Senado, pumupunta kayo sa PCSO, hindi. Ano meron sa inyo? What makes you so very special? Ma'am Monica de la Cruz, magandang hapon. At Ma'am Teresa Cerezo Inson, magandang umaga po. Please continue. Ma'am de la Cruz, sabi nyo, merong mga lotto outlet operators sa probinsya, mahina ang kita dahil may kompetensya. Sino po yung kompetensya nila, ma'am? Actually po, STL po. STL. Yung mga owners ng STL, from what I witness, nagpapadeploy ng mga tao, nagtumatayo sila malapit sa lotto outlet. At pagka may yung lotto teller, sinabing sold out, kakawayan nila with ganun pa nga. Anong sold out? Ganun. Sold out sa yung lotto tickets? Yeah, yung 2 digits, tsaka kinakawayan nila para sa kanila tataya. Tapos meron dala-dalang parang yung sa bus, yung gano'n na naglalabas ng ticket. Okay. Yun, taya nung tao. Na, So yung mga... Sa kanya, umalis dun sa lotto outlet, tumaya dun sa taong nakatayo. Bakit ma-sold out na yung 2 digits? Kasi may limit po yung taya ng mga numbers. May limit? Opo, sa machine. So, pag napuno na yung limit ng number na yon sa machine, hindi na kaya ng kanilang system. So, sino nag-set ng limit? Yung PCSO? Sa PCSO po. So, mas maganda kung wala sanang siniset na limit? Opo. Tapos, ito pong si STL, kakawayan yung galing sa counter ng lotto outlet para sa kanya tumaya. With matching, meron siyang machine na dala-dala. Ready na? On foot. Nakadala. Machine mismo na... Parang yung sa ticket ng bus. Okay. Meron siyang ganun na machine. Tapos lalabas niya lang yung ticket ng tataya. Tapos meron siyang ID na PCSO na ganun kalaki. Oh. You said, hindi sila empleyado. Sila ay mga agent lang. Pero meron silang pagkalaki-laki na ID na nakalagay Opo. PCSO. So they really deserve benefits. But anyway, iba na yan, topic na yan. So, nagsaset kayo ng limit para dun sa 2 digits. Pag na-reach na yung limit, then, itong mga STL operators, itong mga tao sa STL, tinatawag yung mga mananaya Opo. para doon sa kanilang tumaya. Ma'am, umiiling kayo. Nearby lang ho yun. Wala pang 5 meters away. Nakatayo yung tao. Kakawayan yung... Alam niyo po ba ito, Attorney Contacto, Madam? No, Your Honor, we are not aware of such limits that she is talking about. So we can't really intelligently answer the allegations that she says because that's the first time that we've heard of it. Meron po kaming... May mga combination ng numbers na nasa-saturate na yata dun sa machine ng PCSO at sasabihin ng machine doon, wala na, sold out. Sasabihin ng monitor, sold out yung ticket combination. Kasi natayaan na lahat ng possible combinations. Hindi pa. Hindi po. Yung combination na gusto ng tao, Hindi na pwede. overload na doon sa machine nilang PCSO. Hindi na pwedeng dagdagan ng tataya. So dapat, walang cap, walang limit. Palitan niya Palitan yung number niya or umuwi na siya. Pero merong nakabang na taga-STLs a few meters away, nakakawayan yung tao. Siguro, Attorney, this is something that you have to look into. Attorney? Yes, Your Honor. Thank you, ma'am, for that, but we are not aware of this. Insofar as the IDs are concerned, Your Honor, these are IDs of the STL Agent Corporation po. Nakatatak lang po doon na may logo ng PCSO pero hindi po namin empleyado sila dahil po as ang Agents Corporation po ay ahente po ng PCSO. That's why po may logo lang po pero nakasulat po yung pangalan ng kumpanya po ng Agent Corporation. Pero ang nakalagay, di ba, PCSO pag talaki-laki? Yes po. Yung logo lang po. Pati, pero nakasulat. Hindi, yung letter malaki, PCSO?
Doble po dito. Pwede Oh. Malaki. Yung malaki yung identified po na sila po ay kabo ng STL operator po doon. Pero ginagamit po nila Panaligal yung logo po. ng PCSO. Okay. Yun nga po eh. Anyway, ang point ko rito, dinideny nyo na sila ay empleyado ng PCSO kasi sila ay naka-contract doon sa operator. Yes, And yet Your Honor. they're using the logo PCSO, the ID that says they're with PCSO. Kaya nga, they really deserve benefits. Yun yung point ko doon. Yes po, Your Honor. We acknowledge po that. Yung ano lang po namin po kasi, sir. Kasi kung hindi, wag nyo na sila palagyan ng PCSO. Ilagay nyo ng pangalan ng korporasyon. Diba? Sir, kasi po yung authority nila to operate po bilang ahente. But anyway, sige, Ay, napag-usapan nag-examine. natin yung kanina. Okay, Opo, sir. ano pa po, Ma'am Monica, ang inyo pong mga concerns, hinaing? So far kaya ho nila pinasasara yung mga lotto outlets sa ibang areas is because hindi nga sila makaabot sa quota ng sales. At So, meron sabi silang ng- sinset na quota. Yeah, sabi ng PCSO, lugi raw sila sa pagsusupply ng cards at saka yung tawag doon, yung internet system. Kaya tatanggalin na lang daw nila yung mga lotto outlets. So, hindi namimit ang quota. At bakit po hindi namimit ang quota? Yung Kadalasan problema namin dahil nga kalaban nyo po yung mga STL operators. hindi suportado yung lotto outlet. Anong klaseng support po ang kailangan nyo sa kanila? Isa naman po hindi papayagan yung mga ibang katulad ng STL na magdi-deploy ng tao sa mga near the outlets Okay, so ipagbawal. po. Okay. So yan, no, Attorney John Derek, Attorney Maria Catrina, siguro kausapin niyo lahat ng STL operators na kapag merong ganun pang sumbong na nagre-recruit o nakatayo a few meters away sa lotto outlets, itong mga kabo, kobradores, violation yan at that would be ground para masuspindi o makansila yung franchise. Thank you po, Your Honor. We will look into that one po and discuss it with the concerned PCSO office po regarding that po, sir. Okay, thank you. Thank you po, sir. Ano pa po, ma'am? Kayo naman po, Ma'am Teresa, meron kayong gustong idagdag? Sa akin po naman bilang lotto agent for almost 14 years, 14 years. may 5 akong lotto outlet. Nagre-represent lang po ako para sa aming lahat. Ang ano lang po namin, doon sa usapin sanang e-lotto o magka-online, nag-worry po kami baka maapektuhan yung sales namin. Ngayon po, sa akin, 5 ang teller ko. Pagkatapos po, syempre, kung hihina po yung sahod namin, ang sales namin, nagpapasahod kami, nagpabayad kami ng pag renta. nagkaroon ng iloto, sigurado maapektuhan yung sales nyo. Yun po yung worry namin kasi po pwede pong yung iba hindi na pupunta sa outlet namin. Kasi Eventually, kahit baka sa- magsara kayo. Yun po yung kinakatakot namin. Sa katulad ko po, parang ang ano ko, hindi naman lahat kami may kaya sa buhay. Ang mga tao po namin talagang nabubuhay sa pagtiteller, nakakapagpaaral ng anak, worry po namin talaga yon. Sana po kung hindi po kasi namin inaano yung PCSO kung lalaki ang kita. Talaga po lalaki naman ang kita. Kung susumain mo po, sir, marami pong paraan. Bakit po? Unang-una po sa internet connection, minsan sa signal. O kaya po minsan yung mga, dati po sa supply, medyo minsan, halimbawa po kulang kami sa supply. Pero ngayon okay naman po kami sa supply, may time po. Marami pong pwedeng paraan na lumaki ang sales ng PCSO. Kung talaga pong nakikita ko po yun, bilang kami nasa baba, nasa ano, alam po namin yung pagpapatakbo. Basta po pumasok lang lahat. Okay, actually po ako SDL, nakapaligibot din ako eh. Ang nasa isip ko din po, hindi lang ako pwedeng mabuhay, pwede rin namang mabuhay sila. Sana lang pumasok lahat ng sales ng STL sa PCSO. Yung talaga pong, Ba't nyo nasabi sana pumasok ang lahat ng kita sa STL sa PCSO? minsan po nakikita ko, papel lang eh. Kami po, nagbabayad kami ng, meron po kaming binabayad sa GSIS na mga surety ban. Mga ano, maari po yung operator ng STL, meron din po silang ban. Ang sinasabi ko po, yung kahit sa akin sa loto ko, may lalapit na mga kabuo, nagpapataya. Talaga pong normal po yun. Ang ano ko lang,
magkaano lang po na talagang yung tamang sistema lang. Talaga pong So, meron din ho bang mga STL outlets? meron po sa mga paligid namin, kahit po may mga loto kami, okay lang po yun eh. Pero kayo po, Ako loto, wala kayong karapatan na mag-hire ng mga kobrador at hindi po, hindi kasi kailangan may machine, ano, pupunta sa machine. kami. Pero itong STL, meron silang STL outlets na pwedeng pumunta roon para magtaya. Meron pa rin silang mga kobrador at kabo na para kumulik ng taya. So parang binibigyan ng mas maraming pabor itong mga STL operators. Sa totoo lang po, kasi kami po talagang maayos yung aming sistema bilang loto. Ano kasi lalapit yung tao at ano. Sila po, although meron naman silang isang pwesto lang, pero kahit sa mga bahay-bahay, pupunta po yung mga nagpapataya, papel lang po yung gamit nila, minsan sa notebook lang. So sabi ko, paano kaya ito pumapasok sa PCSO? Notebook lang. Oh, nakikita ko po yun. Ma'am, ayan yung mga kobrador daw, So, sa papel na lang daw sinusulat. So baka hindi na pinapasok sa PCSO yon. So nalulugi yung PCSO. hindi po ako against sa mga SDL po. Baka po paglabas ko rito, ano. Wala o ba silang dalang, Yun po yung totoo. wala, Kasi nakikita sa STL mo, wala ba sila yung parang, hindi po lahat may machine na ganito Machine? na kung may control man ng PCSO doon o STL. Ang nakikita ko po talaga kasi notebook lang? papel na mahabang papel na katulad po. Oh, yun pala. So kunya nakakolekta sila ng 100 taya. So pwedeng ay pasok lang sa PCSO 10 yung Hindi ko po alam. grillan tawag noon. So yung 90 pwede nang doon sa operator. Oh, nalulugi po yung PCSO. Alam niyo po ba 'yon? Ayan kasasabi niya. Thank you po, ma'am. Your Honor, please allow us to look into this. Insofar as yung bond po na mention po ni Ma'am Inson, yung sa STL po, nagpo-post rin po sila ng cash bond na pinopost po nila with PCSO to ensure compliance po sa mga guidelines po namin. The same po with our lotto agents. Sige sir. po. Yung sinasabi po nila sir na Yes, sir. para kumita yung PCSO sana mula sa mga STL operators na ito, you have to come up with a system to ensure na lahat ng taya napapasok sa PCSO. Kasi papel lang daw hawak ng mga kobrador. Sa 100 taya, in example ko lang, kasi papel, notebook lang daw at ballpen. Kung makakolekta sila ng taya na 100 na taya, pwedeng isa lang ipasok. Yung 90, ilalaban na nila yon. Lugi ang PCSO. Thank you, sir, for bringing that up to us. Thank you, Ma'am Teresa Cerezo, for bringing that up, and we will raise this with management, sir. Thank you. So you have to come up with a system. Ngayon pa lamang, ano pong sistema ang pwede niyo pong ilatag para maiwasan po yung ganong klaseng patakaran I cannot na binanggit po ni Ma'am Teresa. Yeah, I cannot speak for management, sir, but rest assured we will raise that and look into it, sir. Siguro po, maglagay po kayo ng patakaran na kapag meron pong natanggap kayong sumbong na gano'n yung practice. Di ba may mga gadget ho dapat sila? May mga computer daw? Handheld computer? Ang mga kabo, wala. That was discontinued, sir. That was in place, I think, 2 administrations before that, but that was discontinued, from what I recall, sir. So kung gano'n, malaking lugi sa PCSO. Tumitiba-tiba itong mga STL operators. Tapos di pa nila mabibigyan ng benefits yung kanilang mga kabo. Rest assured, sir, yung ni-raise po ni Ma'am Teresa Cerezo and so on, we will look into it po para rin po ma-maximize po ng agency yung income nila and to make the STL operations more streamlined, sir. Kaya pala pasintabi sa mga pulis. Kaya pala itong mga STL operators nagbibigay sa pulis, nagbibigay sa mga barangay. Kasi illegal ang ginagawa nila na imbis na mapunta sa PCSO, nilalabanan na lang nila. So, come up with a system, ma'am, na maiwasan yan. Yes po, sir, we will. Thank you so much, sir. Okay, ano pa po, ma'am? Meron pa kayong hinaing? I would like to acknowledge the presence of Senators Coco Pimentel, Minority Leader. Meron pa kayong gusto idagdag, ma'am? Sige, ma'am.
Pwede pong mag-suggest lang po. Sige po, mag-suggest na po kay ma'am. Baka po possible na since kompetensya naman namin sila at saka kami legal, ako ho, 1995 pa ho may Lotto outlet. Pwede po bang yung STL sa loob na lang ng Lotto outlet i-operate? Paano po? Yung STL, STL i-incorporate sa Lotto outlet. so ipe-face out po yung STL. No. I mean, pwede naman. Kasi meron akong nakita na merong binibigay silang maliit na gadget sa mga Lotto outlet para illegally magpapataya sila ng STL. Doon sa Lotto outlet. Yes. So Meron itong mga STL operators, magiging Lotto outlet operators na lang. yeah. Lotto outlet tsaka STL, pwede naman kasi meron silang machine na binibigay. Meron ding ticket na lumalabas doon sa machine nila. Okay. Ano po sa tingin niyo suggestion po? Your Honor, with all due respect, we would actually appreciate getting a verified report or at least a complaint regarding the outlet who's also acting as an STL agent, because under our guidelines, sir, that is prohibited. Okay. Yes, sir. Pero alam mo, may point ka naman si ma'am. Alam niyo ba yung mga STL operators niyo, karamihan gambling lord. Bong Pineda na mamayagpag ang daming outlet ng STL. Ang mga binibigyan niyo ng mga STL franchise, mga gambling lord. Alam niyo yan. Huwag na kayo magsinungaling, huwag na tayo magtanga-tangahan dito, huwag na tayo maging bobo rito. Bong Pineda, ang dami yung binigay na outlet dyan. At sino-sino pa mga sikat na gambling lord, doon yung pinamimigay. Dapat, may point nga naman si Ma'am De La Cruz. Doon na siguro sa mga Lotto outlet at doon na tumaya. Pero mawalan trabaho yung mga kabo, ma'am, yung mga kubrador. Pwede sila mag-umbra para steady pa rin yung mga kubrador. Anyway, bawal daw po yun, ma'am. Apo, actually, we would appreciate getting a report, ma'am, because under our guidelines, sir, an authorized agent corporation cannot engage in other games other than STL. So, hindi po talaga pwede yun, ma'am. Okay, sige. Ang tanong ko lang po dito kay Ma'am Teresa, in your case, 5 po yung nagtatrabaho sa inyo pong outlet. Kayo naman po, Ma'am De La Cruz, ilan? Formerly po, 11 po. 11. So on the average, ilan po ang nagtatrabaho sa isang outlet? Isa, dalawa. Kasi may reliever kami. Isa o dalawa? So just, yung sa inyo, ma'am, bakit 5, Ma'am Teresa? 5 po yung aking Lotto outlet. Okay. So just imagine, isa, dalawa daw, libo-libo po mawalan trabaho pag na-face out to. Okay. Senator Coco? Thank you, Mr. Chairman. Tinitignan ko itong naka-agenda natin. Where are we now, Mr. Chairman? Anong pinag-usapan natin dito sa resolution po ninyo? Tapos na yung prize fund, tapos na yung iloto. Kayo na, Senator Coco. Sige po, ito na po yung PS Resolution 253 ko. Maraming nag-aabang dito yung explanation sa yung 400 plus ba yung nanalo rito. Nalimutan ko na rin. Ang facts nito, is the PCSO ready to discuss this? Who are present, Mr. Chairman? Si Attorney Contacto is from the Office of the GM, but what is your position there? Legislative Liaison Officer in EA6, sir. And si Attorney Porciun Kula, Good are you morning, the head of Your the Honor. legal? Yes, Your Honor. You're the head of the legal department. Sana mga ano natin, where are ranking officials of the PCSO? Nag-boycott, Your Honor, Senator. Yun na nga, nagtataka ngayon ako, when it comes to my resolution 253, boycott. Bakit? I mean, this is, ang sagot nga rito, technical nga sagot dito where you get your, but your GM, assistant GM are nowhere to be found. The chairman, may vice chairman ba kayo? Wala. May presidente ba? Wala. The GM, sir, is our vice chairperson po sa board namin. So I do not know what's happening, Mr. Chairman. Siguro nagbigay ng excuse letter ata
ata, pero Twice na. yes, twice or Coco. thrice na nga ito eh. Yeah. Ang nangyayari dito, I was about to write our chairman. Kami pa ngayon ipapagsabong ninyo. Sila naman ang hindi sumisipot. So, ang nakasulat naman doon sa letter, after October 3 daw. So, I don't know if the chairman can hold this another hearing dito. Pero tapusin na natin to. Marami nagtatanong ano explanation dito. Ito yung sabi ninyo, inaalagaan yung numero, etc. But then, Mr. Chairman, wag na muna natin pag-usapan niya. Wala yung mga high-ranking dito. Napansin ko lang doon sa excuse letter ng GM ng PCSO. Then meron daw silang World Something Congress in Norway. And then in-announce niya sa last paragraph ng letter niya that they're going to allow online access to Lotto. Oh. Because part daw ng digitalization instruction of the President. Di ba kayo nag-iisip sa PCSO? Is that the meaning of the digitalization program of the government? That is to enhance government processes, how the people deal with the government. Hindi yung to promote gambling using digital means. Nasyak ako actually sa letter ni GM. Kaya Mr. Chairman, pasiputin natin dito si GM because if that is how they think, delikado tayo, Mr. Chairman. Sa next hearing, Senator Coco, Your Honor, obligahan na natin dahil kapag hindi, papasapina na po natin. Sapina na lang natin, Mr. Chairman. Go ahead. I move that we subpoena the chairman and the chairman himself and then the general manager, Mr. Chairman. Yes, Senator Coco, Your Honor, we will do that. So sa next hearing, isapina po natin yung matataas na opisyal ng PCSO, particularly si General Manager Robles, Mr. Senator Coco. Tama ako, Mr. Chairman, no? It's there in the letter, no? The plan to, kaya pinag-usapan namin sa elevator ni Chairman yan, without, by accident lang, yun ang concern niya, yun din ang concern ko. Kaya ito na po. That's the wrong invocation of the instruction to digitalize government. Imagine mo. So, yes, may instruction na ganun. So, we will now digitalize, betting in lotto games. What kind of an implementation of instruction of the President is that? Yes, Mr. Chairman. Considering the absence of the PCSO officials, the committee secretary is hereby directed to issue a notice to PCSO for them to submit a position paper regarding Senate Resolution number 253 and number 466 within 10 days from receipt of notice. Likewise, the committee secretary is directed to issue a subpoena to the PCSO officials to require their attendance in the next public hearing. In addition, the PCSO officials must show cause why they should not be cited in contempt by the subcommittee for the repeated absence and continuous refusal to attend in this subcommittee's public hearing. So ordered. Go ahead po, Senator Coco. Thank you, Mr. Chairman. And then, of course, I will just review what happened on the other items in our agenda. Okay. Basta for the record, si GM Mel Robles, kaibigan ko yan. Okay? So, nothing personal po itong ating hindi lang talaga sumisipot eh. Alam ko nga birthday niya kailan eh. So, ganun kami ka-close na magkaibigan na pati birthday niya alam ko. Kasi kaparehas kami ng birthday. Actually. So, kaya alam ko. So, there's nothing personal here. Tapusin na natin ito kasi ang daming nakasubaybay po rito. They really need explanation. And, PCSO should not worry because if you're able to successfully explain it, hindi ba lalakas ngayon yung kredibilidad ng mga laro ninyo, ng organization? Oh, that's the point. Pero yun yung point. So, hindi ko talaga maintindihan, Mr. Chairman. But tapusin natin ito. Maraming nakasubaybay. Gusto nila malaman ng explanation. If you are successful in explaining it, then good. For the organization, I think you will see your sales go up. Does PCSO appear before the Senate during the budget season? Answer. Tignan mo, Mr. Chairman, nagtatanungan pa sila kasi wala yung mga high-ranking officials eh. Sir, regarding the budget season for the Senate, we
We have not received any invitation to attend, sir. As far as the Senate is concerned, sir. Precisely. And yet you appear in the House. So, siguro ganito na lang gawin ko sa ating chairman. Sa next hearing natin, Mr. Chairman, daanan na rin natin ang corporate operating budget ng PCSO because hindi sila umapir sa Senate sa budget process. So, we will take that opportunity. And if we could, the chairman could communicate with the agency na we will go over their corporate operating budget. With that, Your Honor. Because I think there is a large spike in your marketing budget na more than double. So pag-usapan natin lahat 'yan during the next hearing. But we need your high-ranking officials here. Kawawa naman kayo pati dun sa budget sa House. Nakita ko si Assistant GM lang tuloy yung na kinakausap nila ron eh. So and then, ang sagot nila, we got a text from the office of the GM. Yun ang problema. The GM should be here. Okay, so yun lang muna ako, Mr. Chairman, because I have to run to our reclamation hearing, Mr. Chairman. Meron Thank you, Honor. kabila, ongoing. Thank you, Mr. Chairman. Thank you to everybody. Okay, nandito ang presidente ng Pulaay. Apolay. So, Ma'am Evelyn Marking Javier, kayo po ang huling magsasalita para dito po sa issue sa PC. Sir, I'm very sorry. I'm late. I mean, I came all the way from Tanay Rizal. Okay, sige ma'am. Thank you. Kumsek, i-swear in natin siya. So, kayo po, Ma'am Evelyn Javier, ang presidente ng Pulaay. Opo. Okay. Ang ibig sabihin po ng Pulaay ay, Philippine Online Lottery Agents Association Incorporated. kayo po yung mga lotto outlet operators. Opo. And then may asosasyon kayo, kayo po yung presidente. Opo, nationwide po. Nationwide, good. Ilan ho ba kayo? Lahat Yung members po namin as of now is nasa more or less 1,000. Natigil po yung pag-recruit namin during pandemic. Pero hindi lang 1,000 ang mga lotto outlet Yes po, operators. 8,500 po yung lahat. 8,500. Bakit hindi po nagpamiyembro ang lahat? 1,000 ang membro nyo. Unang-una po sir kasi ang layo po hindi namin ma-reach out lahat po yung nasa mga probinsya, especially sa Vismin. Pero nakapunta po kami doon at Okay. nalaman po namin lahat yung mga problema po ng mga lotto. Ano pong agents. benefits kapag nagpa-member versus hindi sa Pulaay? Actually po yung membership namin kasi objective po ng grupo na ito is to unite po the lotto agents at magkatulungan po sa mga problema. Kasi dati po, Senator, Your Honor, magkakaaway po yung mga lotto agents. But at this point in time when I led, lahat po ng naging problema namin during that time of previous administration. So to speak, to start with Senator, with President Noynoy, when they changed all the payment scheme, tinanggal po yung aming mga komisyon. Doon po nag-start po talaga na dikit-dikit po yung mga loto. Kaya, Okay, sige po. Ngayon ma'am, gusto ko malaman sa inyo, andito po yung mga taga-PCSO, ano po yung mga hinaing ninyo na gusto niyo po iparating sa PCSO? Unang-una po parang ang hindi po namin ang ino-oppose po namin ngayon yung nangyayari po ng iLotto, yung online gaming po na web app na sinusulong po. Dati-dati po sinusulong na po nila yan pero lumapit po kami ng TGM Garma na maapektuhan po kami at saka yung mga bata po maapektuhan. So we already pleaded to them. Parang hindi naman po namin kaaway sila kasi partners po kami supposedly. So kapag natuloy itong iLotto, mapipace out po ang napakaraming mga lotto outlet operators. Kasi po online po yan hindi naman po yan sa amin dadaan. We'd like to be part of that pero yung po yatang inapprove nila, hindi po kasali ang lotto agent. So it's going to be direct, yung sales po dito at saka po yung income nito. Diretso na po to sa sa provider, sa PCS. So ito may understanding. Nakakatampo nga po kasi they're giving 14% to one provider samantalang kami 8,500. Katataas pa lang po ng 1% ng commission namin. Okay, so ang kita diretso na dun sa provider. Po. At yung provider, ito na yung apps, itong Pacific. Opo. I was told po, nasa kanya po na award.
sa kanya na award, yung 14%. So eventually, kayo po ay dahan-dahan mawawipe out kapag natuloy na po yung electronic betting sa loto. Pag tuloy-tuloy po yan, test run na yan. Okay. Ma'am, bakit nyo naisipan gawing electronic yung loto? And then pangalawa, bakit po yung Pacific na napili nyo? Ano pong ginawa nyong mga hakbang sa pagpili ng maging provider, mag-provide ng system ng electronic betting sa loto? Yes, Your Honor. Thank you for that question. Good morning po to the President. Actually, ma'am, we've met before. Anyway, Your Honor, yung as to the rationale or logic behind it, sir, I'm afraid I don't have the full answer to that, sir. Kasi that was done a while back na hindi po ako kasama dun sa project na yan. As to the mechanics po, yung selection po of the one that will undertake the test run po for 1 year, tatlo po yung pinadalan ng request po, existing operators with that particular system. Chinek po yan nung aming committee. Isa pong committee nag-address po niyan. Tapos the Pacific Online Systems Corporation po was given the task of conducting the test run for the system po. Test run pa lang naman po to. Kasi following po yung requirement na binigay Okay, so sa amin test run. ng OGC. What happens after the test run? So, After the test run po, sir, and if the test become successful and viable, it is submitted to our board of directors for their consideration. so another selection sa bidding o Yes po, dadaan tuloy-tuloy po yung sa Pacific? public bidding po. Hindi po, ano na yan, idadaan po sa bidding dun sa sistema po mismo. Tapos once this is bidded out po at meron na pong na-award for that system po, tsaka pa lang po tayo mag-move on to the games po na i-include po dun sa ano yan. But just to answer po Ms. Javier's concern po, na excluded po yung lotto agents, wala po naman kaming Pero sir, decision po na ang mangyari kapag naging electronic na ang betting sa loto, mapipace out po sila. Bakit pa kasi pipila yung mga tao sa mga lotto outlets? Very conveniently, pwede naman sila tumaya sa kanilang mga cellphones. Di po ba? Your Honor, to our knowledge naman po, there is no intention or plan to phase out po or fixed Pero sir, lotto agents po, sir. iiwa 1+1 yun na lang po sir, ano? Very elementary po ito. Bakit pa pipila yung mga tao sa mga lotto outlets? Pwede naman silang tumaya sa cellphone. Kaya mababawasan yung kanilang mga income. Granting din sila ipapasara. Sabihin nyo sa kanila, continue, operate pa rin kayo. Pero dahan-dahan mawawalan sila ng mga customer. It will no longer be viable for them to continue their business because wala nang tumataya. Then they have to shut down. Kasi sayang yung overhead nila. I'm afraid, Yung overhead nila, sweldo, kuryente. yes, Your Honor. I'm afraid I don't have information as to that kind of Well, now I'm telling you. sir. No, I'm telling you. Apologies po, sir. You're smart. You're not going to be an attorney if Yes, you're not smart. So, thank you for that, Your Honor. eventually, mapipeso sila. Di ba? I'm afraid Tatama ba I ako, cannot Ma'am do that. Evelyn? Yes, Your Honor. We will be phased out siguro baka by the year 2026 hindi na po i-renew yung may mga machines namin. So sa ngayon po, dahan-dahan ng ilan sa inyo? Actually may mga nasarado na nga po ng mga outlets ngayon. Ilan na pong nasarado? Out of 2,000 outlets, parang may nasarado na pong 300 plus na they're crying from Vismin kasi hindi nila naintindihan kung bakit sila sinarado or terminate. Sino pong nag-terminate sa kanila? Ang mga branches po, upon orders po of the main office. The main office, which is the PCSO. We have been appealing po na sana i-allow pa rin sila kasi yung questions po before there's this memo. So anong reason daw po? Bakit sila pinapasara? When the memo came out po earlier, by June or something, parang they were saying na the PCSO has to terminate their outlets because of low sales.
Because of Low of sales. So merong quota. Wala naman po. I mean, to my understanding, kasi I had been an agent for 20 years. Wala naman pong ganun eh. Sana, kung meron po palang quota, di sana po yung mga bagong bukas, nakabubukas pa lang ng 2 months, sinulatan na tapos terminate na po sila. Parang hindi po justifiable because we came from pandemic po di ba? So parang pagbago pa lang po yung loto, how can you expect them to have high sales when they already started? Normally po yung time frame po niyan 1 year pero yung marami po talagang nasarado and we simply don't understand po kasi sa dami po nang nangyayari na they're saying na hindi po nila nasabi sa amin ng mga agents na So talaga itong yung low sales ng mga outlets nagsara dahil sa pandemic kaya bumaba yung taya. What is low sales? Gaano ka-low ang low sales para sa PCSO? Your Honor, to answer her concerns, number one, as to how low are the sales, we do not have the data because that is with our branch operation sector. Now, regarding the sales quota, to the best of my knowledge, there is a sales quota in the contracts of the lotto agents. We are asking legal to pull it up. Number three, regarding their question on the termination of the agents, I have already explained this, sir, a while ago. The termination of the agents is due to the fact that under the Philippine lottery system that was procured by the former management, sir, only 6,500 terminals were ordered. However, as I have also said a while ago, the management is currently in the works of procuring 1,000 to 2,000 more units to address those who have been removed. So we are not deaf, ma'am, to your calls. And the GM has actually done something to address it. That is the reason. So magdadagdag kayo ng machines. Yes, sir, we So will. meron na nagsasara dahil sa low sales and yet magdadagdag pa kayo ng Yes, machines sir. at yan papasok pa yung iloto. At itong idadagdag yung mga machines, sa kanino mapupunta po ito? Ano mga lugar? Sir, to explain, sir, the reason why there were agents, lotto agents, sir, that were terminated is number one, due to low sales, and number two, because the former management, sir, only ordered 6,500 machines under the PLS. In the first place, di ba bago nyo mabigyan sila ng lotto outlet, gumagawa kayo ng survey, gumagawa kayo ng pinagagawa nyo sila ng feasibility study at nire-review nyo yung kanilang application, di ba? Pag nakita nyo na itong lugar na pagtatayuan nilang lotto outlet, hindi viable to na ma-meet yung quota. So, sana hindi nyo na inaprubahan. Approve kayo ng approve. Pagkatapos, pag nag-low sales, na hindi na-meet dun sa quota na, na numbers na sinet nyo, papasara nyo. So, dapat, bago kayo magbigay ng go signal o pa-operate ng lotto outlet, kung sino man, gumagawa kayo ng feasibility study o pinagagawa nyo yung feasibility study at nire-review nyo. Kung ilan bang mananay sa lugar na yan, magkano ba ang pwedeng kikitain sa lugar na yan. Ang ginawa nyo, kuminsan, dikit-dikit. Meron pa kuminsan, ilang di pala, ilang metro lang. Di ba, pinapayagan nyo. Yes, sir, we will look into Kakadikit yung mga lotto outlets. We will look into it, sir, and rest assured we will address those concerns that you've raised po. Okay. So, ma'am, kayo po, ma'am Marian, meron kayong concerns? Wala. Kayo po. Ma'am Evelyn. Before we wrap up itong... Yeah, I just hope, hindi naman kami kalaban po ng PCS. So we are considered partners. Sana talaga before that, yung iloto po na yan na in-launch, sana po kinonsulta muna yung mga agents. No? Kasi dati may consultations po ang agents between the management and mga agents. Ngayon po kasi nawala na yun eh. So, ibig sabihin, you were not consulted? No. Kayo mga lotto Hindi po. outlet operators, Hindi po. you were never consulted? Opo. Ma'am, sir, bakit hindi po na-konsulta bilang pasintabi, sana bilang kortesiya? Sana man lang, ikinausap pala sila o kinonsulta, ba't ganun? Walang consultation. Your Honor, I'm afraid I don't have the answer to that question. I am not aware if there was actual consultations or if there was none. We cannot. But please allow me to take this up with our management po upon our review. Binigyan nyo sila ng prangkisa para makapag-operate ng lotto outlet at nag-perform ang marami sa kanila, nag-deliver para kumita yung PCSO. And yet, dumating yung time na gusto nyo kumita na mas malaki, initsapwera nyo sila. Parang, kung tutusin, parang pambabastos ang ginawa nyo dito sa kanila.
Binastos nyo sila. Wala kayong binigay na kahit man ng konting kortesiya na magkakaroon kami ng iloto. Ano ang input nyo rito? Ano masasabi nyo rito? Wala, ma'am? Kahit na sulat man lang? Wala po talaga. I mean, from the very beginning, I've written letters to both Chairman Kua and GM Robles telling them yung aming position po. That's why lumapit na po kami sa Kongreso tungkol dito. Kasi nga po, parang wala parang kami lang mga loto, parang lahat kami takot po mga nag-iiyakan na nga. Bakit kayo takot, ma'am? Kasi alam po namin yung magiging consequences. Kasi we've been lotto agents for 20 years. Yung iba mga pioneer po. Yung mga iba po, umaasa po sila dun sa konting kita nila para man lang meron silang masustain dun sa mga pambili nilang gamot. Kasi most of the agents po ay mga PWD, senior citizens. They put their money in there kasi in-expect po nila na one day baka magpatama rin sila at makakatulong din naman po sa gobyerno yung kanilang naisip na pagkakakitaan. So ngayon po marami pong nasarado, karamihan po sa kanila yung mga malalayong probinsya na hindi sila po yung nagre-represent ng PCSO dahil siyempre po dyan tayo kumuha ng ating medical assistance. But the thing is, wala po bigla lang sila nakatanggap na ganito, na kailangan kayong isarado. Pero dati nga po sasarado kami, tas ngayon po yata parang temporarily po is stoppage po yung operation. So right now, did you receive a notice na magkakaroon ng iloto? Ay wala po talaga Even kaming information. up to now, kahit na nag-launch na sila, mag-launch na sila, wala. Nalaman na lang po namin yung nagpa-publish po sila sa newspaper tungkol sa iloto. We've been discussing that a long time ago with other friends pero hindi po wala pong nagsusulat about it. Only recently lang po nung talagang panay na po yung sabi ilo-launch na. Doon na lang namin nalaman. I mean prior to that parang publication, we have already approached the Congress po about the iloto na what's going to happen to us and the kids will be affected. Kita niyo po, attorney, kabastusan po yun. Ginawa niyo dito sa mga lotto outlets. After so many years, they served you. The PCSO delivered money sa PCSO. Ngayon, nakita niyo, kailangan magkumita pa ng malaki. Itchapwera sila. Kawawa naman. Never consulted. Ayan, presidente na mismo. Ito sila, Ma'am Inson, were you consulted? Ma'am De La Cruz, nakatanggap ba kayo ng sulat sa PCSO para sabihin magkakaroon ng iloto? Wala. So what's gonna happen to them ngayon? Ito mga 6,500 lotto operators na karamihan daw sa kanila, sabi ni Ma'am Evelyn, mga PWD, mga senior citizens na umaasa one of these days magpatama sila kasi pag nagpatama may kita rin, may commission. At yun ang pinaka-source of income nila, nag-invest sila, ngayon mawawala na yon. Anong reaksyon nyo? Anong mangyari sa kanila? I would like to assure them, sir, that management has not made any statements of a phase out. Of course, No statements, sir. And there are no plans, sir, to phase them out. yes, no plans to phase out. Wala kayong plano na i-phase out sila. Pero eventually, on their own, sila na po mismo mag-phase out sa kanilang mga sarili kasi hindi na nga po viable, wala na pong tataya. Di po ba? Example ko sa iyo, sige po attorney, matalino ka. Ikaw ang lotto outlet operator. Ngayon, may dumating na iloto at hindi na tumataya sa iyo, nabawasan ng 60% o 50% na lang ng sales receipts. At meron kang kotang minimit. Hindi na viable, it's either ikaw ipapasara o ikaw kusang magsara na lang kasi hindi ka na kumikita. Am I right? O am I right? Very right. Hindi nyo nga pinapace out. Wala kayo sinasabi, we will pace you out. Of course, pero sila mismo ang atras kasi hindi na viable . Yes, you are correct, Mr. Senator. However, this is the reason why the e-betting platform is only a test run of 1 year. Test run. So after test run, paano kung naging successful nga? So continue. Sir, Attorney, all you need, ang sasabihin na ng PCSO, we've done a test run, completed na yung test run, and we found out na successful ito, tumaas yung sales namin, yun ang gagamitin nyo. Successful at tumaas yung sales, therefore, itutuloy na namin. Yun lang yung dalawang yun. Successful and
tumaas yung sales. Pero yung tinaas yung sales, mapupunta lang lahat doon sa Pacific, yung may-ari ng yung provider ng electronic, nakikita ng 3 billion a year. Tumaas ka yung sales nyo. Pero sino? Kanino mapupunta yung pagtaas nyo ng sales? Kasi naibibigyan yung reason. Tumaas ang sales, kaya itutuloy na natin. So, kanino mapunta yung increase ng revenue nyo? Doon sa may-ari ng yung provider ng electronic iloto. Lahat sila magsasarahan, marami mawawalang trabaho sa mga loto outlets. Ito ngayon, yung iloto provider. Yun yung kikita. Kita nyo, ma'am, kanina kinumpute namin, 3 billion pesos a year sa 14%. Buti nga, 14, dati 22% eh. Meron pa kayong idadagdag, madam? Bakit tayo mag-wrap up? Wala na po. Sana po lang Sige, manawagan po kayo dito sa dalawa. Ang isa pong papakiusap namin po na sana ho yung tanggapan po ng ating GM po ay maging bukas po sa mga humihingi po ng mga medical assistance kasi marami daw po yung nagpupunta doon. Kapag wala po si GM, nobody entertains them. Teka muna, pumupunta po kayo for medical assistance? Not me po. Mga ibang members po namin galing ng Olonga po, Bataan, or other places para direct na humingi ng tulong. Pagdating daw po sa tanggapan po ni GM kasi iba na po yung office nila ngayon dati po kasi pagka pumunta sila doon meron hong humaharap agad sa kanila pero at this point in time hindi so dati pag pupunta yung mga members ninyo para humingi ng para sa medical assistance may humaharap. Opo. Sa previous administration yun. Opo. Ngayon po nahihirapan po silang lumapit po sa office po ni GM kasi yung mga nandoon po na tao minsan, syempre paghahanapin niyo po si GM, sasabihin nila, wala eh. So, ang mangyayari po, hindi na naman nila sabihin na ano ba yung kailangan ninyo or something. Aalis na lang po yung CA. okay, si GM, he doesn't have to be there all the time. Okay, naintindihan po natin yan. Opo. Pero wala ho ba siya mga tao para entertain kayo po na malapit para humingi ng tulong? So, I was told po kasi na parang mga boys yung nandito sa labas. Boys? For the boys? May mga, Excuse me? Dito po pagpasok mo ng pintuan, di ba normally mga lalaki ang unang mo nang kaharap. Kasi yung mga offices ninyo, parang kanya-kanya kayong room. Hindi namin alam ng mga tao daw kung saan sila pupunta kasi masyadong secluded yung office nyo. To answer, sir, it is not true that whoever goes to the GM's office is not afforded help. In fact, in the first floor of our office, there is a receiving section for all charity-related requests. Now, if there was somebody who told you that or was being disrespectful to you, please let us know. But I can assure you that we are not deaf to the cries of the people who come to us for help, sir. And I actually take offense that somebody made such report because every day, our office accommodates a lot of people who ask for medical assistance, ma'am. Maybe this was nung nagpunta yata si GM sa Amerika, sa ibang bansa. Siguro on his first term, na yung tao from Bataan, he has to go back to Bataan kasi sinabi daw doon ng branch manager na you go straight to the office of GM kasi para mas madali kayo makakuha ng medical. Siguro ma'am, ang suggestion ko, dapat merong ibang pila para sa mga operators at Yeah. ibang pila doon sa mga non-operators na humingi ng medical assistance kasi parang consider mo na lang na mga partners sila, associates sila. Is that the way you treat your associates? Of course, dapat may konting consideration. Associates nyo na pupunta doon because they need help, they need advice or guide, whatever, may ibang pila. Sir, with all due respect, there are people who are in charge directly of processing medical requests. As far as I know, sa pagkakaalam ko, ma'am, doon sa charity assistance desk namin sa baba, lahat po nakakalapit doon. So, I apologize for that isolated incident, but rest assured, hindi po yan nangyayari. At Attorney Kat, I remember I texted you because of this, from Bataan. Siya po mismo? I have your number. I texted you but you never replied. Kaya yung tao, umalis na lang, umuwi na lang ng Bataan. You texted I Attorney messaged her Contacto. because I have her number. Which she got because I don't know who she got it from. So, I apologize if I don't reply to people I don't know. My apologies. But regarding health, ma'am, Nagpakilala po kayo, ma'am. Yeah.
Oh. Si Attorney Kat knows me naman as Paul. No, okay. Well, sabi mo hindi mo siya kilala. He Hindi- messaged me at that time that I then didn't kung may know her, message sir. po kayo, hindi, kayong taong gobyerno, kayong lahat tayo sa gobyerno, pag nag-text sa inyo at nagpakilala, sumagot kayo. Sumagot kayo. Nagpakilala po kay ma'am, sinabi niyo na kayo si Ma'am I Javier. even wrote them letters several times for a courtesy call. They never responded to me. Kaya nung nagkita kami ni GM noon, he was telling me, nasa ko, sir, nauna po ako sa inyong naghingi ng courtesy call, pero it's been 3 months na walang reply. Ano po sabi ni Mr. GM? Hindi raw niya po kasi na-receive or nalaman. Siguro that particular time, iba pa yung chief of staff niya. Ma'am, huwag kayong magalit sa kanya. Yung sinasabi niya na nag-text siya sa'yo dahil may kailangan, kahit hindi niyo po siya kilala, sana sinagot niyo. O kung meron kayong staff, pinatawag niyo sa staff niyo. Kung busy kayo, maaaring busy kayo, maraming kayong mga ginagawa na utos ni GM, then let your staff, one of your staff call her para i-address yung kanyang mga concerns. Nagpakilala naman pala, ako si Miss Evelyn Javier, etc. So at least you could have called her or asked one of your staff to get back to her. I will take note of that the next time she messages, sir. Lahat po dapat kayo. Thank you, attorney. Dapat magkaroon kayo ng open door policy. And remember, sinabi ko na naman, ang PCSO ay tanggapan yan para sa mga hirap. Hindi, buti sana kung kayo po yung mga taga Manila Polo Club na pwede kayo mag-inarte. Di ba? O kung ano pa man yung golf club sa Pilipinas, pwede kayo mag-inarte. Heck, sino ba kayo? Di ba? Pero kayo PCSO. Kayo po ay tanggapan ng para sa mga hirap, nagsisilbi sa mga hirap. Therefore, meron dapat kayong open door policy. Okay, Ma'am Kontakto. Yes, sir. So you might want to apologize to her. My apologies, ma'am. What's this? Accepted. Apology accepted. Okay, nabati na kayo. Hindi naman po kami magkaaway. Hindi, pero wala ka na sa manaloob. So pwede natin to i-close. So ma'am, happy na po kayo. But well, actually hindi kayo happy kasi itong sa ilo to. Yes, So ito pong pinakoncern nyo. Yo po. Okay, last na naman po. So, ano mangyari sa inyo kapag nag-shutdown na po yung mga Lotto outlets ninyo? Ano na maging trabaho ninyo? Wala na po. Wala na. Kasi karamihan po mga senior citizen po yung mga so they cannot apply for a job anymore. Kasi yung mga teachers po na nag-invest po ng kanilang money, yung pension dun sa Lotto, yun po yung mga umiiyak ngayon sa akin na pag nasarado kami, wala na silang pagkukunan po ng pambili ng maintenance nila. Wala ba kayong programa? Hindi man lang kayo nakapag-isip ng programa na okay, kapag na-phase out na ito mga Lotto outlets dahil successful yung e-Lotto, ito yung mga programa doon sa mga mawawala ng trabaho, mawawala ng negosyo. Wala kayong ganong klaseng programa? Sir, how can we have one if it is still a test run, sir? We will not, sir, with all due respect, we will not be able to know the full impact of an e-Lotto if we do not conduct a test run. Of course, there will be a marketing study, sir, of the impact on the sales, both online and the Lotto agents. You've been mentioning test run. And I'm telling you now, kapag hindi namin iharang to, tuloy-tuloy na yan. Ang sasabihin nyo lang, A, successful yung test run. B, tumaas yung revenue ng e-Lotto. C, tuloy-tuloy na tayo. Ikaw naman, attorney, ma'am. I don't have anything against you, pero niloloko yung taong bayan. Hindi, ma'am, no, in behalf of the taong bayan, hindi nyo kami pwedeng gaguhin dito. Promise. Do we look stupid? Look at me, eye to eye. Do I look stupid? No, sir. Do I look like a moron to you? No, sir. Kaya nga, ulitin ko, A, sabihin nyo, successful test run. B, sasabihin nyo, tumaas ang revenue for several hundreds of millions or billions. And C, tuloy na natin. Yun lang yun eh. Palagi mo sinasabing test run. Parang yung ginagawa kaming bugok. Now, sana man lang, una, wala man lang pasintabi sa kanila. Tapos, sana kahit na test run, gumawa kayo ng feasibility study, okay, pag naging successful to, what's next? Anong programa para doon sa mga madi-displace, mawawalan trabaho? Sana meron kayong ganun kasama sa plano nyo. We will do that, sir, and we will relay it to the appropriate committee in charge of that.
Thank you. Kasi puro katestan, ma'am eh. Parang ginagawa nyo kami mga stupido rito. Parang ginagawa nyo stupido ang taong bayan. Parang kayo na lang dyan sa PCS ang pinakamatalino. At alam naman natin lahat, pag hindi namin hinarang to, yung test run, tutuloy-tuloy na yan, tapos 14%. 3 billion ang kikitain ng application. Wag naman po, ma'am. Wag naman na ipapalabas nyo kayo ng pinakamatalino sa PCSO. Kayo ng pinakamagaling. Lahat kami, magbabaw na lang sa inyo. In the first place, wala man lang kayong pasintabi. Binastos nyo itong mga Lotto outlet operators. Malungkot sila. Malungkot. Baka, sa tingin nyo po, ma'am, kailan kayo totally mapipace out kapag halimbawa nagpinili talaga nila ito itong ilong to? I think by 2026 po talaga, baka hindi na po i-renew yung mga, yung pong... Contract. Yeah, yung contract po ng mga machines. Pero pag natuloy pang ilaw to, baka hindi na kayo abutin 2026, baka next year magsara na kayo kasi hindi na viable, hindi na kayo nakakuha ng tamang taya, hindi na nyo namimit yung quota, lugi na kayo na mismo siguro magsasara ng mga outlets ninyo. Ang pakiusap nga po namin, Your Honor, bakit hindi ho kami isinali dyan? I mean, pwede naman po kasing idaan yan sa Lotto outlet, yung mga hindi pwedeng makataya. I mean, they will register dun sa sa outlet namin, tapos pag tumaya sila ng online, sa amin pa rin papasok, magkakaroon kami ng konting komisyon. Hindi ho kami sinali dyan I think there has been a proposal. I don't know kung sino po yung nagpo-propose, pero sabi, meron daw naman pong sumali na nag-propose po, nakasali ang... So ang gusto niyo po sana, pwede pa rin silang tumaya online, pero yung taya pupunta doon sa mga outlets. I mean, kung yung i-register po doon sila po magre-register sa outlet para kung yung mga dating suki hindi po makakapunta, pwede po silang tumaya online. Pupunta pa rin sa inyo yung taya. Opo. So magre-register muna sa bawat outlets. Po. So that can be pag done. halimbawa umuulan, halimbawa ayaw nilang pumunta sa outlets, ayaw nilang pumila, so nag-register sa inyo, so pwede sila tumaya online, pero diretso sa inyo yung revenue. Hindi sabihin, suki, pakitaya naman kami rito sa kasi dito na lang kami magbabayad through GCash. Tapos kami naman po kasi everyday nagre-remit po kami ng sales I mean, by the end of the day, alam naman namin po kung magkano po yung sales namin. At least po papasok din po yun sa kanila. Pwede nyo silang sana bigyan ng pagkakataon na para sila ay pwede mag-hire ng mga kobrador. Opo. Diba? Opo. Kesa po yung mga illegal STL po na nagkalat talagang tumatapat sa mga outlet. Kaya bumabaksak po yung mga sales po ng mga outlets, particularly investment. Tinatabihan po sila ng mga illegal na nag-STL.